Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. Ito po ang adventure natin pong ginawa 1 week bago po tayo nakauwi sa isla kasama ang iba't ibang mga bisita para lang ma-explore at maranasan kung ano ang meron tayo na ipinagmamalaki dito sa Palawan. Kaya tara, samahan niyo pa kami. Let's go! Trivia mga ka-adventure, ano ang country na tinaguri ang Land of Waterfalls? Hi, Sir Chip, look. Yan, no? Look at that. Dalawa. Ang amin pong panauhin na kasama sa araw na ito ay si Miss Advil at si Pres Gamboa na mga Pilipino na nakabisa po sa ibang bansa at gusto pong maka-experience ng pangangawil dahil hindi sila sumisisid at pinagbigyan po natin dahil ang gusto lang talaga nila is makabanding tayo. Nag-ask sila ng pabor about sa mga known for fishing doon sa isla ng Kanipo, kaya lang napakalakas ng hangin at syempre sinabi na rin natin sa kanila kung ano talaga ang kanilang content na ginagawa, pero nag-enjoy kami sa buong araw na kami ay magkakasama at nag-enjoy sa pagkain na amin pong pinagsalusaluhan at ayan, enjoy na enjoy sa Alimango si Native Channel dahil wala naman talaga alimango sa isla. Wala sa isla to. Pagkatapos po namin i-meet up ang Team Harabas at dumayo kila J Adventure ay umuwi kagad kami pabalik ng bayan dahil nga nag-request itong mag-asawa na gusto kaming makabanding at makasama sa simpleng kainan at banding dito sa laot habang nangangawil. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami sa isa ng mga adventure na ating gagawin all the way sa northwest of Coron together with si Michael pa rin kasama natin and si Sarah. And Mike, good morning. Yeah. And si Sarah. And meron kami mga kasama pa mas bata. And si Philip kasama natin this time. Good morning, adventure. Pre, ang ating poging driver. Yan, Good morning. Kuya Jerry. So sige mga ka-adventure, we'll let you know sa mga gagawin natin today. And dugong muna tayo. And pag meron tayong mamana ay mamana tayo. So sige, again, thank you so much po sa lahat ng patuloy na sumasama, sumusuporta. To God be the glory and God bless us all. Let's go! Alanganin kasi ko. Good morning guys. Good morning. Alright, andito na kami sa Salvacion, Busuanga, Palawan, where we'll be having our breakfast. And then before we go to the beach for loading and unloading station. So keep it posted. Good morning, Amonita. Good morning. Good morning. Say hi to the vlog. Say hi to the fans. Hello, hello. Say good morning to the fans. Hi. Yeah, that's you. Yes, that's you. Good morning. At along the way mga ka-adventure, kahit saan mang places pumunta, either Dugong or Kalawit, ay dumadaan muna dito sa Salvacion sa Amex. Amex po, tama? Amex Restaurant. Amex Restaurant po. Amex Restaurant mga ka-adventure for breakfast, tapos sila na rin po ang nagpe-prepare ng for lunch, tapos dadalahin na lang sa isla bago May pack lunch, ay pack lunch. tuloy-tuloy na adventure. So again, Amex po, Amex. I'm okay. For the experience to see Dugong, kindly book your tour at Palawan Freediving. Stop over for a while sa palengke para bumili ng mga gagamitin and travel for about half an hour bago pa namin narating yung port na kung saan kami maglo-load ng amin pong mga gamit. Kaya lang nagka-problema kami kasi eto, sobrang low tide talaga ng sitwasyon, kaya we have to move somewhere that we can easily load the things para sa aming adventure. Mga ka-adventure, this is our unloading area. So we'll be bringing all the things
down to the shore. Nabuhos nga daw yan. If we don't get fish, we'll get this guy. Ulamin daw yan mga ka-adventure. Yeah, we won't be hungry. From the main road mga ka-adventure, we just walk mga 10 minutes all the way hanggang marating namin yung boat dun sa pinakadulo ng Hibasa na kung saan nag-aantay sila dahil nga sa low tide situation ng tubig. Kaya we really have to get ready at dalahin lahat ng mga gagamitin kasi hapon na kami babalik. This is the scenario, Mike. It's more fun in the Philippines. Only in the Philippines. Low tide. It's very low tide, you have to walk. I have a bunch of stuff here. Alright, and your penny pack? Grabe low tide kasi mga ka-adventure. Usually December kasi and January nangyayari yung pinakamalaking low tide at pinakamalaking high tide situation ng dagat. Pinakamalaking low tide sa umaga, tapos pinaka high tide naman sa gabi. Ayan, basta na. Woo! Mula po dito sa loading area, kailangan namin magbiyahe ng mga almost 1 hour mga ka-adventure bago pa namin marating ang Aban-Aban sa kabilang side ng Kalawit, na kung saan doon makikita si Aban or si Pingas, yung dalawang alpha na dugong na 100% nakikita sa lugar, even though na maalon lang at malabo ang visibility, pero napakataas ng chance. Good morning idol. Joy Adventure. You know? Coming around river mouths. They stay like at the estuaries, and so like the locals, you know, sometimes can be at risk of those, but like generally speaking, they get those. So obviously highly unsafe. Ayun ang adventure, so ready na po kami. Dugong po muna tayo. So after a long while, I think yung huli kong bisita ng Dugong is kasama natin si Pin Snow at si Sherlyn. So this time ay makakabalik tayo. And at the same time, pupunta na ng Black Island mamaya kung saan tayo nagka-experience ng throat squeeze na nagspit tayo ng dugo dahil nga sinabit ng dog tooth yung ating pana doon sa shipwreck. And we'll see mamaya kung makapana din tayo. So again, thank you so much and to God be the glory. Let's go! Napakarami ng mga tourist na nagtatanong bakit daw pupunta sila ng Coron pero sa Busuanga sila pupunta. Hindi lang po kasi na-explain talaga na ang malaking isla, ang tawag is Busuanga Island, na nandoon sa loob ng island ang dalawang munisipyo na kung tawagin ay Salvacion at Coron. Tapos Salvacion ang isa sa pinaka talagang known for best beach attraction nandyan si Black Island, and especially yung Dugong at yung Kalawit na na-establish way back 1970s pa ng dating presidenteng Ferdinand Marcos. After ng briefing ng Bantay Dugong mga ka-adventure, suit up na kami and ready para makasalamuha ang Dugong dito. Kaya tara, samahan niyo mo kami. Dugong or sikaw is the biggest marine herbivore and the biggest population is just located in the entire Palawan, specifically dito sa area of Kalawit. And Dugong only lasts for about 6 minutes on the water and needs to go up to the surface and breathe air to survive. Ang Dugong watching ay nag-uumpisa ng alas 9 ng umaga hanggang 3 PM ng hapon mga ka-adventure, and hindi lahat ng diver is limited to dive with a Dugong. It's only max mga 5 to 6 person lang, and 20 to 30 minutes max lang po, and after that ibang grupo na naman. And then ang Dugong pala na nakasalamuha namin ay si Pingas, kasi tingnan niyo po yung buntot niya, may pingas, unlike nung nasa picture na wala po. So ang Dugong na yan ay si Aban. Maraming scratches at sugat, mga marks ng pakikipagdigma ang makikita sa katawan ng Dugong, dahil ito ang senyales ng kanila pong pakikipaglaban sa kanilang karapatan para makipag-mate sa babae. Nag-enjoy ng sobra at na-amaze itong mag-asawang si Brandon at yung kanyang anak
na si Amonita na even snorkeler lang ay nakita itong dugong. Hindi nga lang ganun kaganda ang visibility, unlike ng mga panahon na nagpunta kami dito nila Finsno at Shirley, na talaga namang sobrang crystal clear ang visibility at talagang na-enjoy namin yung moment na makita ang dugong dito sa area. After dugong, biyahe naman kami ng mga 30 minutes at pamamana naman ang amin pong ginawa. At sinamahan itong mamana si Michael dahil nga nawiwili at na-addict na siyang mamana. Kaya we're looking forward na makasama natin siya sa ating mga susunod na adventure one day if makabalik sila dito sa Pilipinas. At patuloy siyang nag-a-ask ng mga tips at pamamaraan kung paano mag-hunt dahil nga napaka ilap ng mga isda daw dito sa atin, even though na napaka challenging, pero tinatry niya naman na gawin lahat ng best niya. And dito sa Black Island ay medyo malino na ang visibility, unlike doon sa unang spot na pinuntahan po namin. At dito ay nag-focus ako sa paghuli ng maiihaw para mamaya, and after nyan ay in-assist ko na lang talaga si Michael para sa pamamana at mag-enjoy naman siya even though na talagang madalang yung isda dito sa atin. The only fish of the day mga ka-adventure, ilak or brown chub. Sila Michael ay nakakita ng ganitong maraming isda pero hindi niya alam na masarap pala ito. At tinuturuan ko siya na sa mga ganitong classifications, wag lang mulmul. Pwede nang tirahin. Size doesn't matter as long as kakainin at wag sasayangin. You missed it? Yeah. But it got close. Yeah. Two. One. One down, one up system ang amin pong ginagawa just to make sure na makaiwas po tayo sa aksidente, dahil mas maganda, mas confident kasi na someone is watching you while you're hunting underwater, para mas mag-boost talaga ang yung confident na magstay at mag-focus sa pag-hunt. Itong mga tulingin or bonitos is unstoppable yung kanila pong paglangoy dahil nga gumagamit sila ng ram ventilation system ng paghinga na kapag huminto sila ay mamamatay sila. And for another dive ni Michael ay finally nakahuli na siya ng kanya pong unang isda at bayang ang kanya pong naging target. Shot! Inside kill. Did it go through? Yeah. Another dive, another chase down mga ka-adventure sa grupo ng mga bayang at nakatira siya, kaya lang nakawala. And finally nag-game up na rin siya sa solution na kailangan niya nang magpalit ng pana kasi napaka unproportion ng kanya pong setup ng pana, napakalaki ng kanyang shaft at napaka-weak ng kanya pong rubber. You hit it already. Huh? You hit it already. Hit it? Did it go through? Tinuruan din po natin si Mike na kapag ka nakakita ng ganito karaming isda ay wag nang istorbohin at for the eyes only na lang, maghahunt na lang kapag ka small school lang yung nakikitang grupo ng mga isda.
After spear fishing, eto, free diving naman sa shipwreck mga ka-adventure. Na-explore nila yung barko na kung saan na-entangle yung ating pong pana, at ang pinakamababaw po na part ng barko is around 22 meters at 36 naman yung pinaka-bottom, and inask ko sila na pwede nilang dalahin ang GoPro underwater and to take selfie and to see what's under. Hindi nga lang ganun kaganda ang visibility, pero nag-enjoy naman sila. And again, Coron, Palawan is known to be the shipwreck diving capital of the Philippines dahil nga napakarami ng mga warships ng mga Hapon na lumubog dito during World War II noong September 24, 1944. At ang mga yan ay naging tourist destination na at nangungunang puntahan ng mga turista, especially kapag Coron ang pinag-usapan. Black Island ay napakatanyag din in terms of white sand beach, kuweba, at yung shipwreck. Kaya after namin ma-explore ito ay nagbiyahe na rin kami pabalik kasi habang na rin mga ka-adventure, and along the way ay niluto na yung ating ilak na nahuli, and pagsasaluhan, especially si Mike kasi hindi niya pa alam kung ano talaga ang lasa ng ilak, na ang ilak ang isa sa pinaka the best na uri ng isda na iihawin. Wow! Pagkaraan ng kalahating oras na pagbiyahe mga ka-adventure mula sa Black Island ay narating na namin ang Bulwang Port kung saan tayo pumunta nung umaga, at since na high tide na po nung hapon, pag uwi po namin ay nakadaan na kami dito sa tulay na pinakita ko kaninang umaga. Before you close, I like to get something from. At mula naman sa Bulwang mga ka-adventure, isang oras pa ang biyahe bago pa makabalik ng town proper ng Coron. Cheers, man. Adios, señorita. Adios. Adios, adios, adios. Adios. Joy. Wait, let me say proper goodbye. Uwi na kami ng isla mga ka-adventure after isang linggo. Ngayon na kami nakauwi. Kain po, kain. Init kayo. Kain mga ka-adventure. Ayan. Sabor. Pagkabalik po namin sa isla ni Native Channel ay namalagi lang kami ng ilang araw, at pinatapos yung aming kaunting salo-salo kasama ng Primitive Islander, Buhay Isla, Ariel Fisherman at ang tribo. At nagbiyahe naman po kami papunta naman po ng Puerto Princesa dahil meron tayong kailangang atinan na concert ng akin pong panganay na anak.
Magbaylo tayo, ito sa'yo. Baylo tayo o yan lang? Saan mga adventure? Ayan. Galing tayong bayan. Yung binili kanina ay yan na, pinintensya na. Nihaw. Kain po, kain. Samboy. That's it for today's adventure. Maraming salamat po sa laging pagsuporta at pagsama sa lahat ng ating mga adventure. Merry Christmas and to God be the glory. And God bless us all. See you on our next adventure.